Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin na People Power na. Nako, PBBM nagulat sa taong bayan, di inaasahan to. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. Ayan, at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga karibin natin, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin ito. President Bongbong Marcos Jr. Nako po Ito mga karibin natin ang balita. Ito muna si President Bongbong Marcos Jr. Boss heard as PBBM appears at MOA Arena during Volleyball World Championship. Nako po. Boss sa MOA Arena. Ayan na. Ilang fans ang hindi natuwa sa pagdating ni PBBM sa BIVB, no? FIBB Volleyball World Championship match. Rinig ang hiyawan ng buwi at booing mula sa crowd habang ipinapakita siya sa big screen. Nako. Ayan mga kaubayan, napahiya po itong si President Bongbong Marcos Jr. Habang nanonood po ng volleyball ay binuo po siya ng ating mga kababayan. Hindi po natin alam kung bakit po siya binuo. Nako. Malamang kapag nagbubuka ng isang tao, no, hindi mo nagugustuhan yung kanyang ginagawa. Ano po ang inyong mga sasabi dyan? Anyway, kasama niya po dito si First Lady Lisa Araneta Marcos sa panunood po ng volleyball mga kababayan. Okay? Siya po ang ipinakita sa big screen at narinig po ng ating mga kababayan ang mga taong nagbubuwa. According po yan dito sa Sports on Air. Yan mga kababayan. At eto pa, ano pong inyong opinion dyan? Reaksyon, i-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin itong, nako, eto talaga. Sabi po dito sa One TV Philippines, breaking, another rigodon in the Senate. Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano secures numbers for Senate presidency. Ayan. Ayon po yan sa One TV Philippines. Pero sabi naman po dito ni Senator Ping Lacson, peke intended to deceive and confuse, underestimating the intelligence of the new Senate Majority Bloc. Nagbabaka sakaling may tumalon at magpirma. Malevolent, underhanded, no? Foul and desperate. Kung may song na Arky Breaky Heart, nako, Aki Breaky Heart, eto naman Fakey Breaking News, nako. Fakey breaking news. Fakey breaking news. Ayon po yan kay Senator Ping Lacson. Kinundin niya kasi, no, ang ulat ng isang news outlet na nagsasabing nakakuha na ng sapat na boto si Senator Alan Peter Cayetano para palitan si Senate President Tito Soto III. Nako. O yan mga kababayan, kauupo lang gusto ng palitan. Ano ba yan? Pero sa totoo lang sa totoo lang, kumakalat po sa mundo ng social media ang mga ganyang post ng ilang mga pages, no? Na sinasabi nila dapat talagang palitan na. Agad-agad itong si Senator Tito Soto III ni Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President, mga kababayan. Pero kung kayo po ang tatanungin mga karibin natin, no? Huwag na natin ipapunta pa sa kung sino-sino man. Ikaw na nanonood ngayon, gusto mo ba talagang palitan si Senator Tito Soto III bilang Senate President? Ni Senator Alan Peter Cayetano?
yan ay comment mo na mga kababayan. No? Wala tayong pakialam dyan sa mga fake news na sinasabi ni Senator Ping Lacson. What we want, ang gusto natin mga kababayan, no, ay talagang palitan naman talaga itong si Senator Tito Soto bilang Senate President, di ba? Kasi sa ngayon pa lang nagpapakita na po siya ng pagkabayas dyan sa investigasyon sa flood control anomalies na yan. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto naman ang hindi ko maintindihan. Sabi po dito, ako Bicol Garbin, hindi pa nare-release ang 13 billion na insertion ni Saldico. Nako po. Proud pa siya. Proud pa siya na hindi pa nare-release yung 13 billion na insertion ni Saldico. Sabi niya po dito, yung 13 billion po hindi po na-release. When you talk about undue injury to the government, wala pong undue injury. When you talk about giving undue advantage to the contractors, no? Wala pa dahil hindi pa nga po, no? Hindi pa nga po nabibiding, hindi na-release ng DBM. Eto mga karibin natin whether or not, nagpapatawa yata kayo whether or not na-release o hindi, dito pa lang sa pagsabi mo, ang 13 billion na insertion, underline natin yung word insertion, ni Saldico. Diyan pa lang sa sinabi mong 13 billion na insertion, ibig sabihin, there is an insertion. Whether or not hindi na-release, may insertion po, mga kababayan. And insertion ay lumalabag po yan sa batas, di ba? Ito pong naging komento ng ating mga kababayan, hindi na-release dahil nagkabukingan lang. Pero maliwanag ang mga insertions na nangyari dati noong nagdaang mga taon at pinakinabangan ng mga gahaman at kurap. Totoo, nabuking lang kayo kaya hindi na-release. Kasi, no, parang magkasabot talaga kayo siguro maybe mga kababayan, we're not sure. Pero kung ganito pong nagkaroon ng investigasyon tapos hindi na-release, isa lang pong iniisip ko, baka sakaling magkasabwat, no? Itong si Saldico or yung House of Representatives, no? At ang DBM. Posible ba 'yon? Posible bang magkaroon ng sabuatan ang DBM at House of Representatives, mga karibin natin? Di ba? Ito pa. OA para inamin mo na may 13 billion talaga. Oo nga, yan yung sinasabi ko. Whether or not na-release, may 13 billion talagang insertion. 13 billion yan Hindi po yan 125 million. Kung naging 125 million yan at naging Duterte yan, nako. Itong mga congressman na ito, hindi na yan matutulog. Puro na mag-comment na yan, no? Yung mga project ng SunWest Aber, ang saya ng mga buhaya, biruin mo, 13 billion, hindi ka ba sasaya? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang. At eto, last po natin pag-uusapan bago natin i-play yung video. Eto po, baka sakaling hindi kayo makatanggap na ng mga ayuda sapagkat eto ang balita. Nasa 50 billion tinapyas sa social protection programs. Ayon po yan kay DSWD Secretary Gatchalian. Panawagan para sa pondo sa social protection program. Hindi naman ito protection pang-ayuda ito. Kinumpirma ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian sa pagdinig ng House Committee on Appropriations na nasa 50 billion ang tinapyas sa mga social protection program. Ano ba itong mga social protection program? Ito po. Paliwanag ni Gatchalian, nasa 2.9 milyong individual na ang nanganganib na hindi makatanggap, nanganganib talaga. Pag hindi ka ba nakatanggap, nanganganib, no? Nakatanggap ng ayuda
makakatanggap ng ayuda mula sa Assistance to Individuals Crisis Situation or AICS. Nasa 4 million naman di umano ang maaapektuhan sa ayuda para sa Kapos ang Kita Program or AKAP matapos itong tanggalin sa National Expenditure Program. Sabi po dito, sana makareconsider at ating mababang kapulungan yung dilema ng departamento na may mahigit 7 million tayong pamilyang Pilipino na maaring hindi matulungan kung hindi natin i-restore o dagdagan ang probisyon para sa AICS sa ad ni Gatchalian. Ito ang matatanong ko sa iyo. Ito po ang tanong ko sa lahat mga kababayan. No? Nabuhay po ba ang mga Pilipino nang walang AICS, AKAP? Ha? At kung ano-ano pang ayuda, mga kababayan? Ha? Mabubuhay po ba ang Pilipino kung walang AICS, AKAP? Di ba? Siyempre mabubuhay yan. Ha? Wag niyong takutin yung taong bayan na baka maghirap kayo dahil wala ng AICS. Di ba? Wala ng AKAP, maghihirap kayo. Mas pinahihirapan nyo nga sila eh. Ha? Dahil sa AICS, AKAP na yan. Bakit? Hindi na nagtatrabaho yung iba. Yun ang mahirap. Di ba? Eh kung yung AICS at AKAP na yan, inilalagay nyo sa isang livelihood program wherein every family in the Philippines, every Filipino family in the Philippines, mag-get involved, no? Ay kahit isa lang sa isang pamilya, di ba? Ang member, magiging makisapi or maging member ng livelihood program nationwide, di ba? Malaking tulong na yun para sa kanila. Bakit? Stable ang kita, di ba? Stable na kita. Yung ibang pamilya niya, pwede ring magtrabaho. Oh. Sustainable pa. Diba? Itong AICS at AKAP, hindi po ito sustainable. At the end of the day, kung ipagpatuloy po itong mga ayuda-ayuda na ito, what will happen mga karibyo natin? Bangkarote ang Pilipinas. Because what? Wala namang naibabalik eh. Puro gastos eh. Liabilities yan mga kababayan. Walang return of investment na bumabalik sa'yo. Diba? Puro ka lang invest. Hindi yan, sa bagay, investment yan eh. Para sa kanilang mga politiko. Diba? Kasi, pag pampabango ng kanilang mga pangalan. No? Investment yan para sa kanila. Pero para sa taong bayan, para sa kaban ng bayan, liabilities po yan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? Mga kababayan, i-comment nyo na lang. At eto na, pasadahan na po natin itong video na ito. Nako, eto Diyos ko po, nag-aklas na lahat. People power, simula na. Ayan, taong bayan, pumalag na. Eto, pakinggan niya po natin to kung gaano katotoo ito. Mula po ito sa Pinas News Portal. Mainit-init na... Yan, si General Macanas, no? General's Viewpoint. Tinawag nila Black Friday protest. I don't know kung saang lugar ito. Ang napanood ko na kanina sa UP, mga estudyante. Ito naman, mga different sectors na, hindi lang mga estudyante. Isa lang sinisigaw. Marcos resign! Marcos resign! Yan ang sinisigaw nila. Doon naman sa UP kanina, tapos binabato nila ng putik yung tarpaulin ng flood control project. Nandun ang picture ni President Marcos at saka ex-secretary Bunuan ng DPWH. Okay, these are all part of freedom of expression. Democracy. Sigaw, Marcos. Dahil sa demokrasya, ito pong nangyayari. Ang sarap pakinggan.
So yan, parang saan ba ito Parang nasa isang commercial district. So iba pa yung nagrarally sa loob ng UP Diliman. Mga estudyante yun. Ito, mga professionals nito, halo-halo na. Magbasa lang po sa mga comments Then bukas, another rally. Mas malaking rally dahil Sabado eh. Ngayon kasi Biyernes at tapos na palang trabaho. Yan, may panahon na. Bukas, mas marami siguro mag-attend bukas sa rally. Okay, so Yan Dilar, milyon na naman ang nanakaw para lang makapagbayad. Obet Garcia, damihan nyo, gayahin nyo ang Nepal at Indonesia. Pag ginaya yung Nepal at Indonesia, yari sila. Romualdez, sigaw nyo. Marcos resign lang ito eh. Sa mga estudyante kanina, Martin magnanakaw. Rodelin Morales, Romualdez, Ali. So yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dito po sa mga rallying ginawa ng ating mga kababayan? Sana nga po magkaano, no? Ito, deserve naman nila eh, no? Deserve naman po nilang mag-resign or deserve nilang matanggal, masibak yan sa kanilang mga pwesto dahil sa mga kawalang hiyang ginagawa nila, mga kababayan. Well, anyway mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video nito? Comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po mga kababayan. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.